Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Ito pong araw na ito ay super blessed po talaga ako. I'm so tired. I was so tired this morning pagising pa lang po. Tanghali, pagod, paruot pa rito, balik-balik. Pero okay lang po yun na yung hinihiling po namin na mangyari na po sana sa prayer. Nangyari na rin po ngayon. So, when it comes to finances ngayon, medyo, Lord, thank you very much. Talagang ikaw po ang kumikilos, Lord Jesus. Okay, so pag-uusapan naman natin ngayon ang mga tinatawag na mithiin o yung tinatawag na pandaraya ng Diablo. Ang Diablo po talaga ay meron po siyang isang goal. Ayan is to mimic God. Mimic means gayahin. Alam niyo po ba, nainggit si Satan sa Diyos nung una. Siya po ay Lucifer. Tinatawag na Lucifer. Siya po ay musikero or musician. Alam naman po natin yan. Kaya karamihan ng ginagamit ngayon ni Satanas ay yung mga artists. Okay? Yung mga music icons, mga artists. Pansinin niyo po ngayon, hindi na po ako magpapangalan, merong isang babae na sikat na halos sambahin na ng kanyang mga fans. Paiyak-iyak pa. What is this? What? Ako po personally, meron po akong CD ng babaeng ito. Ang babaeng ito ay may talent po siya. Pero not to the point na iniidolo mo. No way. I love music pero I cannot idolize the singer. Yang mga singer niyan kapareho rin po nating tao. Pero yung pamamaraan ni Satan, no, sa mga ganyang kalakaran, nandiyan po talaga. Gustong-gusto ni Satanas pag may sinasamba silang mga music icons sapagkat sa mga pangyayari niyan, ang pagsamba ay napupunta kay Satanas. Hindi naman purong sa babaeng sikat na sikat ngayon. Alam niyo na po kung sino yung sinasabi ko, no naming names po rito. Okay, balik po tayo sa ating topic. Si Satanas po, isa po sa mga minimimik niya o mga ginagaya niya sa Diyos ay ang Trinidad o ang Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Pantay-pantay po yan. Ang Father ay hindi ang anak at ang anak ay hindi ang Espiritu. Gayon din naman, ang anak ay hindi ang Father at ang Espiritu at ang Spirit ay hindi ang Son o ang Father. So, ito po ay magkakahiwalay na magkakaibang persona pero iisa ang pagka-Diyos. Si Jesus Christ, siya po ay nagpakababa. Mababasa po natin ito sa aklat ng Filipos, Kabanata 2. I think mga talatang 5 pababa. Makikita mo po doon. At si Jesus po ay Diyos. Nagpakababa. Sapagkat tanging sa kanyang pagpapakababa, doon matutupad ang mithiin ng Diyos na iligtas ang sanlibutan sa kapangyarihan o venom ng kasalanan na gawa ng Diablo na si Satanas. Alam po natin yan. From the very beginning, talagang minatyagan niya ang unang mga tao, ang ating unang mga magulang, sina Adan at si Eva, para linlangin at pumasok na nga po yung pagkakataon nang naglalakad-lakad si babae, si Eve, no? Totoo bang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa inyo na the moment you eat that, mamamatay kayo? Opo, anong babae? Si Eve. Oops, hindi totoo yun. Because the moment na kainin niyo yan, magiging Diyos din kayo. Yan ang sinabi ng Diablo kay Eve. Napansin niyo pa yung unang ini-infiltrate niya, yung doubt. Yan ang paraan ng Diablo. Magda-doubt ka. While yung doubt, ginagamit din niya ng Diyos. Bakit kaninyo? Sapagkat halimbawa nasa maling kulto ka, tapos iko-cause ng Panginoon na mag-doubt ka sa kasamaan doon sa mga tinuturong mali para mapunta ka sa tama. Pero, ginagamit din ng Diablo ang pag-doubt. Pero mas masasabi ko, mas ginagamit ng Diablo ang pagdududa. Sapagkat dahil doon, nag-alinlangan ngayon si Eve sa kagandahang loob ng Panginoon at kinagat niya ang pinagbabawal na bunga. Pumasok ang kasalanan, ultimately, death comes in. So, mula noon, ang tao, hindi na po mabubuhay magpakailanman sa mundo sapagkat pumasok na po ang pinakakaaway natin, ang kamatayan.
Okay? Yun na po yun. Isa sa pinakamagandang minimimik or ginagaya ni Satan sa Diyos ay ang Trinity. Sabi ko na po, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ngayon, meron din po siyang Satanic Trinity, ang Diablo. Siyempre, unang-una, si Satan. Si Satan daw po yung katumbas ng Father. Kumbaga siya ang pinaka-Father dyan, siya ang pinaka-motor niyan. Siyempre, yung pangalawa, yung Antichrist. Hindi po natin alam kung sino yung Antichrist, pero lalabas at darating yan sa buong sandaigdigan sa takdang panahon pagkatapos ng rapture, sapagkat tayo po yung restrainer na humaharang sa kanyang paglabas. At yung Antichrist na yan, sabi nila, yan ang parallel ni Jesus. Parang ginagaya niya si Jesus. And yung tinatawag na false prophet, yung false prophet na yan naman po ang parang katumbas ng banal na espiritu. So talaga meron siyang mimic. Meron siyang mimic to mimic the triune Godhead. Talaga meron siyang mga tactics to deceive mankind. So mag-iingat po tayo. This, sabi ni Apostle John, this is the last days. Kailan ba yung last days? Now. This is the last days. 'Di ba? So, ang suggestion ko po sa ating lahat na rin po, mag-observe po tayo. Ano ba yung mga nangyayari sa mundo? Kasi karamihan nga ng Kristiyano masyadong na focus doon sa malapit ng rapture, malapit na ang Armageddon, malapit na ang ganito, malapit na. Hindi po yan. Obserbahan natin yung mga pagbabago ng ugali, ng asal, ng mga taong nakapaligid sa atin. Maybe pati tayo nagbabago na rin po, di natin alam na i-immune na po tayo sa ating mga sarili. So it's something na parang immune ka na, kaya maski alam mo na mali, parang minsan go ka pa rin ng go. I mean, yes, we have the Holy Spirit of the Lord, pero ang gusto pa rin ng Panginoon, di po ba, magpasakop tayo sa kapangyarihan niya. Holy Spirit, lead me. Parang kanina sabi ko, Lord, in this transaction, we leave everything to your care. Maganda po ang nangyari. Thank you, Jesus. So sabi ko nga po sa inyo, minimimik niya ang Trinity. So, ang maganda po naman sa ating mga believers, yung mga naglagak ng pananampalataya kay Jesus, ito po ang gusto kong sabihin. Isa po nakakadismayang katotohanan nito. Pag itatanong mo yung ibang mga Kristiyano, itatanong mo sila, bakit ka sasama sa rapture? Sasama ako sa rapture kasi naglilingkod ako sa Diyos. Actually, hindi naman Diyos ang pinaglilingkuran nila. Ang pinaglilingkuran nila yung institutional church nila. Actually, maling sagot yun. Sasama tayo sa rapture because we believe in the finished work of Christ. Period. Wala na pong iba. Nothing more, nothing less. It's all about Jesus. It's all about the grace of God. It's all about Him alone. Kung alam mo ang katotohanan yan, panalo ka. What I mean is, ang sarap matulog sa gabi knowing that you're forgiven, knowing that Jesus loves you. Knowing pag-gising mo, may mga provisions na naman si Jesus. Although sometimes meron tayong mga, di ba? Mga pinagdaraanan sa buhay, which is normal. Magpasalamat tayo, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay because buhay pa po tayo at malakas pa po tayo. Amen? Amen. So, ayan po kung alam mo mga katotohanan na yan, you belong to the Lord. We belong to the Lord. Ayan po ang tinatawag na assurance of salvation. May assurance ng salvation ang isang believer. Not because of any good works na pwede natin gawin. Narinig ko po kasi parang may nagsabi, yung mga maiiwan dito sa rapture, yung mga iiwanan sa rapture, ito yung mga hindi naglingkod. Anong pakialam ng Diyos sa paglilingkod mo? Hello. Naglilingkod ka sa pastor mo. Ang pinaglilingkuran yung pastor, yung bulsa ng pastor. It's not about that. It's all about believing in the finished work of the Lord Jesus Christ. Makinig po mabuti. And after believing and putting your faith in Jesus, makakagawa ka ng mabuti doon sa mga dapat mong paggawa ng mabuti. Ito yung mga pulubi. Ito yung mga kawawang mga tao. Kaya ilagay mo sa bulsa ng mga pastor ng institutional church, dapat ilagay ito doon sa mga talagang nangangailangan. Meron po mga asong pag-alagala. Pwede niyong tulungan ng mga asong yan. Magpa-feeding kayo sa mga doggy, sa mga aso, sa mga pulubi ng mga tao. Sila ang dapat natin paglagakan. Kaya kung meron po kami mga pera, kami po naman mga Kristiyano rito, nagpapa-feeding po talaga kami. Nagtutulong-tulungan kami.
never na mangyayari yung nangyari some years back na na-deceive po ako. Yung pastor na ito, sabi niya, yung anointing daw ay dumadaloy mula doon sa head ni Aaron hanggang doon sa beard, yung kanyang balbas. Sabi niya, yung head daw niya, doon ipopour yung oil, di ba yung oil? Tapos, mula doon yung oil, babagsak hanggang sa balbas. Sabi niya, yung head yan daw yung pastor, sabi ng pastor na yan. Tapos, yung oil, dumadaloy doon sa balbas. Yung balbas, kayo yun, mga member kanya. What is that? Pero, I was young that time. Agad akong umuwi ng bahay. Nakaipon ako at mamiso, 5 piso. Nakabuo po ako ng 1,250. Kinuha ko yung alkansya ko. Dinala ko doon. My mom asked me, where do you bring your money? Kanya, I'm going to give it to the pastor because they will go to Korea tomorrow. Ako, what? Kanya ganyan. Talaga mga pastor na yan, may mga iba't ibang interpretation sa Bible, sabi ng mother ko. Until I found out, hindi pala ganon. Maling-mali yung ganon. Ang ibig lang pong sabihin nung, papaliwanag ko po sa inyo, nung oil na binuhos sa ulo ni Aaron pababa, yun po ay tinatawag na anointing para sa lahat ng believers. Magsisimula lang sa kanya pero para sa lahat ng believers kakalat. Pantay-pantay po. Wala pong special believer na parang siya lang ang tatayo at tatawagin pastor, lahat under niya. It's wrong. It's wrong. That system is satanic. Pwede ko pong sabihin yan. Unbiblical. At nandyan po yung pride. Amen? Not until we go back to the scriptures, we go back to the Bible, there and there, doon pa lang natin marirealize yan. So mag-iingat po tayo sa mga makabagong paraan ngayon ng mga Kristiyano na nagsasabi na maiiwan ka raw sa rapture kung hindi ka naglilingkod at sumasama sa kanila. That's wrong. Okay? That's wrong. Yung mga paniwala nila na maglingkod ka para ma-rapture ka. Ang tanging paraan para ma-rapture ka ay maglagak ka ng pananampalataya mo sa ginawa ni Jesus at babaguhin ka ni Jesus. You know what? From inside to out. Dahil binago ka sa loob, lalabas yung kagandahang loob mo. Mamamangha ang mga tao sa iyo. May makikita sila, hey, there's a big difference between this person. I knew him. I knew her. Way back then, hindi siya ganyan. Di ba? But now, wow! There's a big wow sa kanyang buhay dahil po kay Jesus. Amen? So, mabalik po tayo sa topic natin. Okay? Ang atin po kasing pag-uusap, talagang umiikot po. Talagang kailangan pumunta sa ganito, ganyan. No? At last days na po ngayon, maraming pandaraya. Mag-iingat po tayo. Okay? Ito nga pong ginagawa ng dyablo. Minimimik niya ang Diyos. Ito po ay masasaksihan ng mga taong maiiwan sa rapture. Yung mga taong hindi naglagak ng paniniwala at pananampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Sila ang maiiwan sa rapture. Regardless of your behavior, kapatid, basta nagtiwala kay Jesus, makakasama ka 100% sa rapture. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus in His love. Thank you. That's always and forever. Jesus truly loves us all.